Accomplishments at iba pang updates mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ating tatalakayin kasama si retired Lieutenant General Raul De Rosario, Director General ng CAAP. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon, DG. Magandang tanghali po, Joshua. Isa pong karangalan na maimbitahan dito sa inyong programa. Sa ngalan po ng aming DOTR Secretary, Giovanni Banoy Lopez, nagpapasalamat po kami sa inyong programa at sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po, DG, sa pagpapaunlak. Simulan natin, DG, sa nakalipas na isang taon. Ano-ano po ang maituturing ninyong pinakamalalaking tagumpay at accomplishments ng CAAP? Ang CAAP po ay may tatlong mandato. To give you a background, kami po ay regulator, kami ay air navigation service provider, at ang CAAP din po ay airport operators. At ang aming mga tangible accomplishment for the year ay across these three mandates. Unang-una, as a regulator, masasabi kong na-update namin ang napakarami naming mga civil aviation regulations, manuals, and procedures para sa ganon ay makomply namin ang mga requirements ng International Civil Aviation Organization at according to international standards tayo. Sa air navigation at service provider naman ay nabantayan nating mabuti ang management ng ating airspace at nag-digitize tayo or nag-automate tayo sa aeronautical information system. Kasalukuyan itong ginagawa upang sa ganon ay makapagbigay tayo ng mabilis at automated services sa mga lahat ng nangangailangan ng informasyon sa aviation. At ang isa sa mga pinakamagandang accomplishment lately ay nakapag-put up tayo ng isang top-of-the-line air traffic controller simulator na mapapabilis ang training ng ating mga air traffic controllers dahil meron tayong kakulangan at magiging state-of-the-art at top-of-the-line ang kanilang training. Sa linya naman ng safety, nakabili tayo ng 8 makabagong fire truck at bumibili pa tayo ng karagdagang 16. Nakapag-conduct din tayo ng National Search and Rescue Exercise upang masubukan ang kakayahan ng ating mga rescue units kasama ang Air Force at Coast Guard. At marami tayong mga proyekto kasama ang DOTR na patungkol sa infrastructure. Nag-expand tayo ng mga passenger terminal building sa iba't ibang airport, Tacloban, Siargao, at meron din tayong mga bagong airports na ongoing, kagaya ng Bukidnon at Bigan, Candon. At marami tayong mga ginawa para sa runway extension, para humaba at lumapad yung airport natin, para maging jet ready, para makapunta doon yung mga jet aircraft at mapababa ang pamasahe. Yes. At bukod pa dyan, ay nagtatag din naman tayo ng mga OFW lounges sa ilan natin mga airport. So yan ang kabuuan at ito ay maliit na ambag ng CAAP. Okay. Well, DG, balikan ko yung nabanggit mo kanina, yung digitalization, automation, lalo na yung state-of-the-art and top-of-the-line, both sa equipment and training. Now, with this being said, paano po nakatulong ang modernization ng air traffic management system sa mas ligtas at mas maayos na pagbiyahe ng ating mga pasahero? Ang automation ng air traffic aviation information system ay lahat ng ating mga stakeholders, kagaya ng mga airlines, mga airport operators, ng mga piloto, ay makaka-access ng automated information online. At lahat ng kinakailangan nila for their flight planning, flight clearances, ay readily available. Ganon din ang issuances natin ng mga notice to airmen, mga advisories, are readily accessible online ng mga ating mga stakeholders. Okay. Well, DG, ano po yung benepisyo ng bagong Aeronautical Information Service o yung AIS system para po sa aviation sector at sa publiko, yung nabanggit niyo po?
magiging very accessible at madali na ang kumuha ng mga aeronautical information online. Okay. So more accessible. Yes. All right. And paano po ninyo tinitiyak na sapat naman ang bilang at pagsasanay ng mga air traffic controllers at iba pang aviation personnel? Ano po mga inisyatibang isinagawa nito nakalipas sa taon para dito? Sa kasalukuyan ay meron tayong 914 na air traffic controllers. Pero meron pa tayong kakulangan dahil nangangailangan tayo ng mga around 1,200 na air traffic controllers. Nagkukonduct tayo ng 2 courses ng air traffic controllers ng 2 courses isang taon at halos 60 to 90 ang napapagraduate natin. Okay. Pero ito ay hindi pa sapat. Globally at locally, kailangan talagang mas marami pang air traffic controllers. Very high skill to at very critical. Sa ngayon ay meron tayong bagong en route, aerodrome at approach simulator. At sa pamamagitan nito, mas tataas ang operational readiness ng ating mga controllers at mas mabibilis din ang training at Yes. mas mapapabilis nating mapunuan yung kakulungan. Aside from dun sa operational readiness at additional skills dahil marami kang masisimulate without the benefit of flight. Kahit walang lipad, maraming Yes. may tudulot na training ang simulators, iba't ibang weather condition, iba't ibang conditions, emergencies ay masisimulate. Alright. Ito nga, pinapakita natin sa video. Ang ganda, no? High-tech na yung simulator. Well, ano po ang kahalagahan, DG, ng Civil Aviation Master Plan at paano po nito mababago ang kinabukasan ng aviation industry sa bansa? At Ang kailan po inaasahan makukumpleto ito? Ang Civil Aviation Master Plan ay isang comprehensive plan na gusto nating mailatag kaagad dahil it will contain upgrading of infrastructure, improve operational efficiency, and ensure alignment with international standards. Itong CAMP na ginagawa natin ngayon ay guided tayo ng European Aviation EASA Safety Office at tinutulungan nila tayo dahil meron na silang sapat na experience kung ano ang structure, ano ang format at ano ang laman. Ngayon nagkaroon tayo ng cooperation agreement with EASA in 2024 hanggang 2026. So nasa kalagitnaan na tayo ng paggawa ng ating Civil Aviation Master Plan at nakikita natin na matatapos ito by the end of the year. Alright. Well, DG, sa usapin naman po ng sustainability, ano-ano po ang mga hakbang ng CAAP upang maisulong itong tinatawag na green aviation? At paano po ninyo binabalanse ang mabilis na pag-unlad ng aviation sector at ang pangangalaga sa ating kalikasan? Ang sustainability, Joshua, ay mandated din ng ICAO. Nire-require nila tayong sumunod sa alituntunin ng sustainability across all aviation industries around the world. At meron tayong mga ginagawang carbon emission monitoring. Ito ay ongoing na. Nagre-report ng mga airlines sa atin kung ano yung carbon emissions nila. Pero ang pinapatunguhan natin ay umabot tayo dun sa production ng sustainable fuel. Okay. Kasi ang sustainable fuel, pag ginamit sa aviation, it will reduce carbon emission by 60%. Wow. 60 to 85%. At ito ang direksyon. Sa ngayon ay ginagawa natin ang policies on the production and use of sustainable fuel. At initially, nagkaroon tayo ng workshop on policy formulation. Dapat mailatag muna natin ang regulatory framework. At kasunod na doon yung production itself. Nagkaroon tayo ng Memorandum of Agreement sa iba't ibang ahensya. Yung consortium ng Island Skies Alliance, isang grupo ito ng mga nagpuproduce ng sustainable fuel kasama ang mga airlines. At nagkaroon din tayo ng Memorandum of Agreement with Global Green Growth Institute. Sa pakikipag memorandum of agreement sa kanila ay matutulungan nila tayo na gawin yung basic regulatory policy and framework para maging tuloy-tuloy na yung pag-put up natin ng mga sustainable fuel production dito sa ating bansa. Yes. Ang kagandahan ng Pilipinas na napakarami nating
Resources. na pwedeng gawing sustainable fuel. Yes. And maganda yun, DJ, nabanggit mo 60 to 85% na reduction sa carbon emission. Yes. At dito naman sa usapin po ng remittance, DJ, kamakailan po nag-remit ang kaap ng malaking halaga sa national government. Ano po ang sinasabi dito tungkol sa financial status ng ahensya? Totoo po yan. Nung nakaraang taon ay nag-remit ang kaap ng 1.2 billion. At ngayong 2026 ay ganun din na nakapag-contribute ulit tayo ng 1.2 billion. Ito ay ang ambag ng kaap sa gobyerno para magamit pa ito sa mga ibang mahalagang proyekto. Ang pahiwatig lang nito ay I think sound fiscal management ng Yes. kaap at we are able to contribute while performing our mandate as stated earlier. At paano naman po pinaghahandaan ng kaap ang nakatakdang audit ng International Civil Aviation Organization o ng ikaw na sa susunod na taon? Totoo po yan, Joshua. Alam nyo, nung 2008 ay nag-undergo tayo ng ICAO audit. Medyo matagal na yon. At ngayon ay napipinto tayo ulit na magkaroon ng USOP or ICAO audit nitong September. Okay. At ito ay napakalaking challenge dahil full audit ang gagawin sa atin ng ICAO. Titignan nilang mabuti kung paano natin pinapatakbo ang ating regulatory and oversight functions. Titignan nila kung ang ating aviation industry ba ay safe. Dahil nga maraming international flights na pumupunta dito, maraming mga pasahero pumupunta. Gustong ma-assure ng ICAO na safe ang ating aviation industry. So, sa ngayon ay talagang puspusan ang paghahanda ng CAAP. Marami kaming hakbang na ginawa para masiguro na makapasa tayo. At isa na dyan yung paghingi natin ng tulong ng ICAO Asia Pacific. Meron kasing office sa Thailand. Okay. Noong 2024 September ay nag-conduct sila ng CAT mission. Parang ito ay tinitingnan nila kung ano yung mga weaknesses natin at binigyan tayo ng mga listahan ng mga protocol questions na dapat sagutin. Sumunod dyan ay nagkaroon din tayo ng internal tinatawag naming USOP bootcamp. Talagang inipon namin lahat ng mga CAAP personnel na involved sa audit at sinabi namin ito ang dapat natin gawin at inassign namin ang bawat role ng bawat isa. Sumunod dyan ay kumuha tayo ng services ng mga consultants na dating ICAO, mga retired ICAO auditors, at sila ang tumutulong sa atin. Isa pang malaking tulong sa atin ay meron din tayong Southeast Asia Cooperative Agreement na ito ay under din ng ICAO at nagpadala sila ng mga mock auditors at tinitingnan nila, parang sinisimulate natin na magkakaroon tayo ng yung kung anong mangyayari doon sa audit proper at marami silang mga naitutulong. Bukod pa dyan ay kinakausap din natin ang ating mga stakeholders na magiging parte ng audit kagaya ng mga airport operators at mga airlines. So, we are really hoping, we are praying that we will make good in this audit. Alam mo, Joshua, mga 739 protocol questions yung sinasagot natin at 8 different audit areas. So, this is really a big challenge for us. But we hope and pray that we will make good. Well, I'm pretty sure you'll do good, DG, dahil full preparations yung mga nabanggit mo. Pero ito po, ano po ang target at prioridad ng kaap hanggang sa pagtatapos naman po ng 2026 ngayong taon? Ang target po ng kaap sa 2026 ay unang-una, meron kaming ongoing reorganization. Kailangan talagang i-reorganize ang kaap dahil marami na tayong mga bagong functions at dapat dagdagan natin ang personnel at dagdagan natin ang mga different offices na kinakailangan. Pangalawa is automation. Nasabi ko na kanina na ito ang isa sa mga priority natin. Marami tayong areas na kailangan i-automate dahil ganun na ang nangyayari across the aviation industry. Digitalize na lahat. Kailangan makasabay ang kaap. Yes. Number 3 is meron din tayong mga projects na kaap facilities. Nagpapagawa kami ngayon, ongoing na, ng new admin building at isang bago ring building ng air traffic service. Of course,
tuloy-tuloy ito dahil pangangailangan ito ng ating mga mananakay, yung continuous infrastructure projects sa mga airports na kasama natin. Actually, ang nagli-lead dito ay DOTR at ginagamit din ng ibang corporate funds ng CAAP. Higit sa lahat, yung nasabi ko kanina, sana ay pumasa tayo sa incoming ICAO use of audit. audit. At ang bottom line naman is siyempre safety first, Yes. safety at convenient ng ating mga convenience ng ating mga mananakay. Alright. Well, DG, may clear mensahe na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon para sa maaari nilang asahan sa mga pagbabagong isasagawa o isinagawa at mga inisyatiba ng CAAP. Asahan nyo po na ginagawa namin ng lahat. Unang-una, ang tawag namin doon ay future-proofing the Philippine aviation industry. Kasi napipinto po talaga ang paglago ng aviation dito sa Asia Pacific. At isa na dyan ang Pilipinas sa pinaka-fastest growing aviation industry. Nakikita natin ang mga airlines ay bumibili ng bagong fleet. Nakikita natin ang pag-expand ng ating mga terminals at ng mga bagong airports. Pero dapat ay handa rin tayo, handa rin ang buong aviation industry sa regulatory, sa air navigation services. Kaya katuwang niyo po ang CAAP sa tinatawag po nating future-proofing the Philippine aviation industry. At asahan niyo po na kami po sa CAAP ay talagang ang priority namin ay the safety of flight and the efficiency and convenience of our passengers. Gusto ko rin pong ipatalastas na sa ating mga kabataan, subukan niyo po na mag-join ng aviation industry. Napakalawak po ng aviation industry. Hindi lang ho flying, hindi lang ho maintenance. Marami pa tayong areas, air traffic controllers, at marami pang areas ng aviation industry. At isa rin po ito sa programa ng ICAO na palakasin ang new generation of aviation professionals. So, sa ngalan po ni DOTR Secretary Giovanni Lopez at ayon din po sa kautusan ng ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, lahat po ng ito ay ginagawang mabuti at taus-puso ng inyong Civil Aviation Authority. On that note, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon na inyong ibinahagi sa amin, CAAP Director General, Retired Lieutenant General Raul Del Rosario. Maraming salamat, DG.